Handa noong August 21, 1971. Yan po ang unang mga signal na maglulunsad na sila ng armadong pakikibaka at gugulihin nila ang lipunan. Ang napagbintangan doon ay yung tatay mo, si President Ferdinand Marcos Sr. ang tatay mo. Pero alam naman natin, alam ko na hindi ang tatay mo ang nag-utos ng pagpapasabot sa Plaza Miranda. Kami ang nag-itya ng granada sa Plaza Miranda. Makinig kayo! Kami po ang nag-itya ng granada sa Plaza Miranda noong August 21st, 1971. At makinig ka po, Mr. Ferdinand Marcos Bongbong. At sinabi ko ito, muna ako magsalita, noong sila ka-Eric, noong sila Dr. Loren Badoy, ay pinagmumura na galit na galit sa iyo, ay pinagmumura ko. Sinabi ko sa inyo, nagsisimula ka pala lang, hinahanap ko pala, nagpapahayo ko pala ng galit kay Pastor Kubuloy. Na hindi ko makunawa. Hindi ko maintindihan bakit nakakawain mo si Pastor Kubuloy. Walang nakakakilala sa iyo ng tumakbuhan. Kahit ang ABS-CBN, reminder Mr. President, nobody wanted to give an audience. Ayaw kang pakinggan ang ABS-CBN at Channel 7 ng lahat. It was only Pastor Apo Kubuloy na kumastos para mapakinggan ka ng bayan. Bakit ka pagkatulong ako sa iyo? Nagkaroon ng dibake, panalo ka. Nandun sila, yung ginawa mong National Security Advisor, si Dr. Clarita Campos, nandun sila, si Ros, si Rosaso. Lahat yun, makakakampi mo, ini-endorse ka. Nandun sila, ini-endorse ka sila, Chavit Simpson. Lahat sila. At ako, Mr. President, makinig ka, tinoto kita. Nakakaya, pasensya ka mo. Pero ipinoto kita, Mr. President. Ipinoto kita sa kanya. Bakit ko naman ipoboto si Lenny Robredo? Bakit ko naman iboboto yung nakikipagsabwatan sa mga komunista? Binoto kita, Mr. President. Naniniwala ako na magpapatuloy mo yung mga programa na ibagsak na tapusin ang tuluyan ang paghahari ng Communist Party of the Philippines at ng Philippines. Yan ang tingnan, Mr. President. Ibinoto kita. What's happening now, Mr. President? Lahat, alos lang, hindi ko alam kung may kakilala ko yun na nagkala sa iyo. Lahat na nakatulong sa iyo, puro kaaway mo na. Puro kaaway mo na. Isipin mo yung nasa Amerika, yung sinahal. Nung parang ng kanya, napanood kayo sa YouTube. Nakikipag-away yun sa San Francisco sa California. Pinay-press conference. Pinasok niya yung press conference nila Trillanes. Punta mo si Trillanes ang kakabinero ng leader ng CPP-NPA na nakakilala sa actors niya. Pinasok ni Maharlika, pinaglalaban ka ni Maharlika. Pero si Maharlika, pinagbumura ka ngayon. Galing na galit siya. Si Pastor Kubuloy, ayun, nakatulog niya. Pinakailangan ko pang sabihin na nakamatay na sa ICC si President Rodrigo Roa Duterte. Huwag ang nawa ang nangyari. At kaya, Mr. President, ito nangyari kagabi lang, kahapon lang. Narinig ko, kaharap ko. Galit na sino si Governor Chavit Simpson. Bakit kung nakakawin si Chavit Simpson? Okay, hindi ko naman nag-friend sa akin. Ito,
Ito ang libro binigay ni Chavez Singson. Kunin mo. Mr. President, baka sabihin mo ni Steve sila. Ito sana nakikinig, nanonood, at mawakanon dito. Ayan, may pirma niya, medyo bigyan siya. Nakipag-usap ako, may ilang kasama ako kay Governor Chavez na pogi-pogi pa rin. Nakalong stage ng sariwan-sariwa. Naglabas siya, nagkwento siya ng lahat ng sama na loob. Kwento niya how he spent hundreds of millions of pesos to promote the candidacy of Bongbong Marcos. Na initially, nagsimula siya. Nakikusap sa kanya. Ayan, nakikinig si Senator Amy Marcos. Senator Amy, magsalita. Lumapit kayo kay Governor Chavez. Humingi kayo. Then somebody doon sa grupo, tinanong siya, Governor, ano ba gusto mo niya? Dapat ibagsak na si Marcos. Sabi ni Chavez Singson, dapat ibagsak na lang si Marcos. Galit na galit ako sa kanya. Bakit magagalit sa iyo si Chavez Singson? Bakit magagalit sa iyo? At bakit sinasabi niya na dapat ka na ibagsak? Ang mensahe na dito, Mr. President, may problema sa, may problema sa iyo. Lahat ng mga, karamihan, hindi naman siguro lahat, ng nakapaligid sa iyo. Kaya mo nakaaway yung mga tao, yung nakaaway mo yung mga tao, tumulong sa iyo para sila nila. Nakaaway mo sila. Imagine si Chavez Singson makakaaway mo. Nakakaaway si Chavez Singson. President, gusto ko po kayo kayo. Sabi ko sa inyo, kung ako po ang masusunod, gusto ko matapos ninyo ang term ninyo sa kondisyon na kayo namin nakakaaway. Mr. President, makipagbati kayo sa kaaway ninyo bago kayo makipagbati sa sambayanan. Bago kayo makipagbati sa sambayanan. Tama yun. Mr. President, makinig po kayo. Makinig po kayo. Ako ay isang ordinaryo na pamilya. Pero yung kausap ko kahapon, hindi pa panilayan, hindi ordinaryo lang yan. Si Governor Chavez Singson. Nagalit ko sa iyo at gusto niya either mag-resign ka na or bumagsak ka na. Ano po ibig sabihin niya? Mr. President, kung gusto po niya tapusin ang term niya, maliban po sa iayos niyo ang sistema ng pamumuno ng pamamahay, balikan ninyo makipagpati kayo sa mga tao na wala sila. Number one, kanino? Mr. President, wala kayong mag-asa, kailangan batiin ninyo. Makipagpati kayo, makipagpasunin kayo. Kausapin niyo si Vice President Sara Duterte. Mr. President, ako po, Mr. President, makinig po kayo. Makinig po kayo. Mas matanda ako sa iyo. 16 years old, Mr. President. Makinig po kayo.